Hi, welcome mga kabayan dito sa the National Irrigation Administration, the Balitang NIA, dito sa Go Agri Plus. Ang aking makakausap live and direct mula sa Zamboanga Peninsula ng National Irrigation Administration. Walang iba kundi ang masipag na Regional Manager na si Engineer June Nathaniel Plaza. Magandang umaga, may buntag. RM, Engineer Plaza, good morning. May buntag sir, magandang umaga po. Salamat po sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. Kumusta gid dyan sa lugar ninyo ngayon? Okay man po, maganda ang sikat ng araw. I thank you. That welcome dito sa Palatuntunan. Kayo napapanood, napapakinggan dito po sa buong Pilipinas at buong mundo sa ating broadcast ng Go Agri Plus. Sige nga, pakibigyan mo nga ang ating mga taga-subaybay RM, the June Plaza, ng nakaraang 2025, yung pong mga assessment ninyo sa naging accomplishment ng inyong tanggapan dyan sa Zamboanga Peninsula. Okay po. Una-una po, ako'y bumabati ng Happy New Year sa lahat. Saka magandang umaga po sa iyo, Sir Kiko. Salamat dito po. dito sa Zamboanga Peninsula, sa 2025 natin may allocation tayo na around 1.6 billion. Consist po ito ng 99 na projects. 40 projects dito ay ang regular fund natin. At saka yung 59 projects dito is yung mga solar projects natin. So we have an overall accomplishment of 65% po. Nakapaloob dito sa 99 projects, nakakomplete na tayo ng 34 sa regular projects at saka nakakomplete din tayo ng 530 hectares na nabalik natin from non-operation into operational po. So, at saka may 4.8 kilometers na main canal tayo from earth canal to concrete, naging concrete para efficient yung tubig. 65% po yung overall accomplishment natin sa 2025. Marami malawak din pa rin yung pagkaka-implement ng programang ito. Anong flagship project ang nakikita mo na naging malaking ambag sa assessment ninyong magandang performance diyon sa Zamboanga Peninsula ng National Irrigation Administration? Una po, nagpapasalamat ako kay Administrator Eddie Gillian sa mabilis at saka napakasipag na administrator po. Ang una po na ma-i-share ko yung kasi yung Mahayag Dam dito sa Zamboanga del Sur, during 2023 may nag-dam break ito, nasira lahat-lahat. So hindi naman naputol yung pagbigay natin ng tubig kasi ginawa namin ng paraan. Ngayon dahil sa kasipagan ni Sir Eddie, nanghingi kami ng tulong doon sa OCD. Nabigyan naman tayo ng funding, around 450 million na from the regular fund na ibigay sa NIA. So nasimulan namin noong October 2 sa 2024. Sa awa ng Diyos, natapos natin, sir, mga 10 months. After 10 months lang yung project, sir, natapos na natin kaagad. At naibalik natin na lahat-lahat, including yung 8,000 hectares sa service area, which passes through Mahayag, Mulabe, Suminot, and Ramon Magsaysay na municipality. So, itong service area na to, ito po ay makapagbigay ng at least 45 million kilograms of palay annually. And also, this service area can produce an annual income at least 1 billion pesos annually, sir. Oo. So malaki yung income para sa mga magsasaka, yung suporta na yan ng National Irrigation Administration. Magandang accomplishment yan. Nabanggit mo rin. Go ahead. Yung second is yung programa ni Admin Eddie na equipment refleeting program sa Zamboanga Peninsula naka-receive kami mga around 15 to 16 backhoes
So ito nakatulong talaga pag ano during wala nang masyadong baha kasi lahat-lahat ng mga drainage ginawa na namin sa lahat ng mga probinsya. Sa 4 na probinsya, yung Zamboanga Sibugay, Zamboanga Norte, Sur at saka yung Sampa Sultan natin. Malaki Malawak din, po ano? ang fleeting program. Opo. Diyan sa sinasabi mo at least ngayon, nabanggit mo kanina, RM the Engineer Plaza, na nasa 60 to 6, more than 60% ang inyong naging accomplishment na. Yung bang natitirang ilang porsyento pa na kailangan mapatubigan, kailan ito pa pwedeng ma-accomplish sa inyong pagmamanage dyan ng regional office? Dito sa Region 9, may potential area tayo sir na 98,000. Yung 98,000 hectares, may na-develop na tayo na around 60,000 hectares. Ang kulang na lang natin around 30%. So annually sir, ginagawa natin ng program. Actually, lahat ng ito ng 30,000 hectares, nagawa na namin ng program. May mga location na kami. At saka annually, hindi naman alam naman natin na hindi naman natin ang gobyerno hindi maibigay sa isang bagsak lang. So, marami kasi ito sir eh. So, annually gumagawa kami ng programa, but hopefully sana yung plano namin gagawin namin before the end of President Bongbong's term. So, nagsisikap kami sir para mabigyan ng mga program of works at lahat-lahat na sir. Mabuti po inyong direction niyan. Pagka ganon na banggit nyo na yung mga successful projects, yung accomplishments ninyo, meron ba kayong mai-share sa ating mga taga-subaybayan dito na para ma-monitor ng ibang mga nandyan sa regional office, provincial offices ng NIA dito sa Luzon and other areas sa Visayas, ng mga na-encuentro nyo ng mga challenges at papaano nyo na-resolve yung mga challenges na yan, Engineer Plaza? Marami po. Example, Sige. sa solar project natin, sir. Okay. Alam mo, sa solar project natin, kampante kami kasi before nag-start yung project, Mm-mm. tinisting natin yung groundwater through our, may instrumento kami yung georesistivity. Okay. So nakikita natin ngayon yung aquifer sa ilalim ng tubig. Yan, pag-start natin, kaya nga natagalan, kasi naka-encounter tayo ng mga hard rock strata. So, Mm-mm. nahihirapan yung mga driller kasi talagang ang lalaki ng mga bato doon. Yun. So, during pump test, sir, may mga sites din na yung recovery of water sobrang hina. So, lipat at lipat kami. But, nevertheless, naagapan din namin yung iba. Pero ngayon, sabi ko nga doon sa R9 na hanggang hindi natin nakikita yung tubig, talagang hindi tayo hihinto. So, Mabuti at saka naman. yung mobilization din sir, doon papunta ng island provinces like Hulu, Sulu, malayo kasi yung lugar. At then other common challenges like the right of way, yung problema. Mm-mm. Hindi pa tayo nakapasok, magpapasok daw sila. Pag andun na tayo, magbabayad na. Pero na-resolve pa namin lahat, including yung peace and order, sir. So Diwan, maliban doon sa mabutit na ipursige mo na kahit na mayroong mga challenges, na-resolve at nagkaroon ng solution. At yung solution Yes, isa... At saka sir, Oh. may naagapan din namin tong mga challenges namin through our good practices. Okay. May mga good practices din kami doon sa like nag-implement kami ng grievance mechanism namin. Mm-mm. We distributed flyers at mga tarpaulins doon, naglagay kami doon sa mga barangays para lagay namin yung mga phone number ng NIA para kontakin nila. Sabi ko nga sa kanila, mas maigi siguro hindi kung magrereklamo tayo doon sa Facebook, why not reklamo doon sa NIA through our phone. So nagbibigay kami ng phone number, may tagasagot doon na PRO para ma-actionan at na-actionan naman namin kaagad. And also, recently sir, we are awarded by ARTA, yung anti-red tape na compliant kami doon sa transparency sir, sa lahat ng region ata. Kami lang, dalawa lang, central office at saka yung region 9.
At saka lastly sir, yung naka-solve ng mga challenges namin isa is nagtanda kami yearly ng medical mission. Itong medical mission na Ba, to, meron kayong medical mission, ha? yes sir. Oo. We reassured that the farmers sa NIA, not only their livelihood but also their health. So naka-serve kami ng around 1,800 to 200 farmers from the medical consultation to surgery ng mga cyst, mga tuli din around 1,800 lahat na patients sir, all free sa medicine sir. Kaya nga yung mga farmer din sobrang suporta sa atin kasi hindi lang yung irrigation yung tinutukan natin, also their health sir. I understand RM Plaza, meron din mga livelihood components kayong ipinatupad, ano? Pwede mo bang mabanggit yung mga livelihood components na yan para sa mga Irrigators Farmers Association? Yes sir, mayroon tayong pilot demonstration farm doon na nagpatanim kami ng napier at saka napier para for the gagawing silage para sa mga baka. Silage. Oh, Yes. okay. At saka nag-connect din kami kay Secretary Piñol na yung pagtanim ng yung follow-up tanim after mag-relax yung mga farmers sa pagtanim sa dry season, soybeans yung itatanim sir, libre ng seeds, sila na ang bibili ng mga proceeds. So added income sa mga farmers natin sir. Yan ang pala yung tinatawag na buyback. Mabuti po meron kayong collaboration. No? Yes, RM Plaza, ano ang direction ngayon ng National Irrigation Administration sa taong 2026 yan sa Zamboanga Peninsula? Alam naman natin sir yung lifeline ng NIA is yung through the feasibility studies. So this 2026 sir may budget allocation tayo na 1 billion. Ang strategy namin is to finish early all projects in order not to spill over for the next year. Nagkaroon nag 65% lang sa 2025 kasi natagalan tayo pagsimula. Nagsimula kami June na nagka-problema sa NEP dati. Pero ngayon, for the future, yung way forward ng NIA ngayon is, yun nga, may mga big ticket projects tayo. May full-blown tayo ng feasibility study sa Zamboanga City. Maggagawa kami ng 3 dam. May additional na 1,000 hectares at saka may store natin yung 5.2 billion gallons para hindi na bababa sa city. So pag matapos itong dam na to, masimulan itong dam na to, definitely mawawala na yung flooding doon sa Zamboanga City. At saka meron din tayong mga i-implement sa 2027. These projects can have an additional rice production value of 1.5 billion. So may apat na identify kami for FS for this 2026 na for funding, namely Lituban River, Sibuko River, the Strip, Galay River at Sakipit. All in all, this project will serve a total of 4,200 hectares and the total number farmer of beneficiaries of 2,780. So this project will require an total estimated cost of 4.85 billion. Kung makompleto na ito, sir, na mga project nito simulan sa 2027, we'll have an additional rice value for the region of 900 million annually. Nakakatuwa naman, the RM General Plaza, na nabanggit ko, tinanong ko yung tungkol sa direction ninyo ng programs and plans and programs para sa 2026. Meron ka na kaagad na nakaplano din para sa 2027, ano? At Yes, sir. magandang... Way forward natin yan, sir. Oo, so way forwards na yan at yun, meron palang isang magandang programa pag-construct ng dam para makatulong sa yung paghintunan ng pagbabaha diyan sa Zamboanga City. Ano? Yes, sir. Yes, sir. Gaano naman ang magiging pondo na inyong inilalaan para sa mga proyektong yan, the RM the Plaza?
Yung sa Zamboanga kasi full-blown na ano sir, yung estimated cost namin doon sa tatlong dam sir is around 4 billion to 5 billion. May nakita kaming na-include ata sa to jump start the project na 370 million doon sa Pasudangka, doon sa Zamboanga City. Hopefully maibigay yan ngayon sir para maka-start na kami doon sa pag-clearing ng mga access road para matapos na. Puro access road nga pala ang inyong dapat maka-accomplish na. Balikan ko lang, Mas uunahin natin. opo, balikan ko lang RM Plaza. Kumusta naman ang pag-organize ng mga kooperatiba ng mga irrigators association diyan? Okay. Ang buong Zamboanga Peninsula, sir, nag-clustered tayo ng around 24 cooperatives. So lahat-lahat, sir, is registered na. Lahat-lahat. So yung buong Zamboanga Peninsula, may 24 na registered na cooperatives. So 100% na yung accomplishment natin doon. Saka yung isa doon sa Mahayag Dam, na-approve na yung sinasabi ni admin na RPS, yung Rice Processing System, na makakiskis ng around 12 tons a day. Ando na sir, naghihintay na lang ng funding ng PhilMec para masimula na. Nako, tama-tama. Nakamonitor ngayon ang PhilMec, ang Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization, dyan sa the Muñoz Nueva Ecija sa pamamagitan ng broadcast nito ng 90.1 FM, RM Plaza. Nakikinig sila ngayon dyan sa pamamagitan ni Director Boyet Alvindia at saka si Deputy Director Joel Dator. Oo. Kaya nabanggit mo yung PhilMec, tamang-tama. Mabuti naman, nabanggit mo na merong isang programa, proyekto na pwedeng collaboration pala ninyo ng Region 9 ng National Irrigation Administration at ang PhilMec. Well, maraming salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob nyo ang inyong mga programa dyan sa National Irrigation Administration ng Region 9, Zamboanga Peninsula. May mensahe po kayo sa inyong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig dyan at yung mga kababayan ninyo dyan sa Zamboanga Peninsula. Go ahead, Engineer June Nathaniel Plaza. Sa mga kapatid natin na mga magsasaka, huwag tayong mawala ng pag-asa. Andito ang NIA. And sa palagi kong sinasabi doon pag pumunta ako ng field na bigyan nyo ng tsansa ang gobyerno na magbigay ng serbisyo. Rest assured, kami dito sa NIA, hindi kami nagpapabaya sa trabaho namin. Meron tayong magaling na administrator ngayon. Ang maganda ng direksyon natin ngayon. Magandang umaga po. Maraming salamat. Si Regional Manager, Engineer June Nathaniel S. Plaza, ang Regional Office ng National Irrigation Administration sa Region 9, Zamboanga Peninsula. Daghang salamat po. Pagandang umaga sa inyo dyan. Happy New Year, Engineer June Nathaniel Plaza. Thank you. May patubig na. Salamat sa NIA. Magsasakay masaya. Yan mga kababayan, inyong napakinggan yung success story at program ng Regional Manager na, of course, the Regional Office ng National Irrigation Administration ng Region 9, Zamboanga Peninsula. Opo, sa pamagitan ni Engineer June Nathaniel S. Plaza. Maraming salamat din sa grupo din ni na Ms. Alrel at ang kanyang staff na sila po ang nagbigay ng mga karagdagang mga impormasyon na ito ng aking pakipanayam kay Engineer June Nathaniel Plaza, ang Regional Manager ng Zamboanga Peninsula ng National Irrigation Administration. At siyempre, maganda umaga din sa Public Affairs Information Service ng National Irrigation Administration dyan po sa Central Office. Magandang umaga din kay Boss Jimbo de la Cruz. Good morning. At syempre, na ngayon sa pagmamonitor ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen na halos sa linggo-linggo, araw-araw, linggo-linggo ay talagang minomonitor niya at pinupuntahan ang mga regional offices at mga provincial offices ng National Irrigation Administration.